Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Sinadya lamang po namin baguhin ang pangalan at ang lugar para na rin po sa kapakanan ng may-ari ng kwento. Pakinggan natin. Ang isang taon ay parang walang anuman. Nung huli akong dumalaw sa tahanan ni Tia Pilar sa may lalawigan, ganito rin ang ayos ng bakuran nila. Sariwa at malago ang mga halamanan. Nagsisipaghunihan ang mga ibon sa sanga ng punong kahoy at nalalanghap ang halimuyak ng mga bulaklak. Ang kanilang malaking bahay sa loob ng bakod ng mga alambring may tinig ay halos wala pa rin pinagbago. Naroon pa din ang mga hawlang kanaryong nagsabit sa kanilang bintana. Naroon din ang mga punong nakahayhay sa may papanhik ng halaganan. Kay tuli ng mga araw at isang taon na ang nakalipas. Parang hindi ko napansin. Tuwing sasapit ang tag-init, iniiwan ko ang Maynila at sa piling ng aking tiyahin ay doon ako nagpaparaan ng bakasyon upang maalimot ko na ang aking aklat, ang higpit ng aking mga guro, maging ang pag-aaral ng leksyon hanggang hating gabi, lalong-lalo na ang paggising ng maaga kinabukasan. Masaya akong pumasok sa bakuran ni Tia Pilar. Tila iilang araw lang ang nakalipas. Naroon pa din ang punong santol na pinamitasan ko ng matamis na bunga, ang punong mangga, at ang makopang hindi ko pinagsasawa ang akyatin. Yaon din ang hangin malinis at sariwa na nagbubuhat pa sa talukot ng malayong kabundukan. Ganun din ang langit na kulay ginto kung umaga, nawaray tunay na pilak naman kung sa gabi. Sa pagpanhik ko sa balkon, ay isang matandang lalaki ang sumalubong sa akin. Nakangiti at kahit hindi man nagsasalita, ay nagpapahalata na sa kanyang mga kilos na labis niyang ikinagagalak ang aking pagdating. Siya si Entong, ang pipid na tanod sa bakurang yon ni Tia Pilar. Hindi niya ako nakakalimutan. Kilala niya ako simulat sa pool, mula pagkabata. Ganon din ang kanyang ayos. Isang matandang tinakasan ng kaisipan, subalit napakasipag at masunurin. Bukod pa riyan ay mabait, lalong-lalo na mapagkakatiwalaan. Ang pagkakakilala ko kay Entong ay kasing tagal ng pagkakakilala ko sa aking tiyahin. Doon ko nakilala si Entong. At wala siyang ginagawa kung hindi maglinis sa loob ng bakuran, magtaboy ng mga hayop na sumisira sa iba't ibang pananim. Minsan-minsan naman ay nagsisibak ng kahoy, manakanak ang umiigib ng tubig. Ngunit sa kabila nun, kailanman ay hindi ko nakitang
inutusan ni Tia Pilar si Entong. Bagkus ay marunong siyang magkusa sa mga ganitong gawain. "Kamusta ka, Entong?" ang magiliw kong pagbati sa kanya. At siya'y aking kinamayan. Ang matandang katiwala ni Tia ay tuwang-tuwa. At ako'y sinamahan hanggang sa itaas ng bahay. At kahit ganun si Entong, ay napamahal na siya sa akin. Sapagkat tuwing ako'y magbabakasyon at magliliwaliw sa lalawigan, ay siya ang aking kasakasama. Kasama ko sa paglilibot sa mga bukid, sa pamamangka sa ilog, sa pamangmaril ng ibon, at pamimingwit sa palaisdaan. Siya ay totoong mabuti sa akin. At madali niyang naidudulog ang mga kailangan ko. Matapos kong kamayan si Entong, ay nakita ko na si Tia Pilar. Humalik ako sa aking tiyahin. Humalik ako kay Tia Pilar. Hindi siya nagbago. Ganun din ang ayos nung isang taon. Ganun din siya nung ilang taong nakaraan pa. Matango sa bahagyang pilak sa naragdag sa kanyang buhok, sa ilang guhit sa kanyang pisngi. Hindi nahahalatang nangungulila siya sa gayong pag-iisa sa loob ng mahabang panahon. Ang Tia Pilar ay lumalakad na sa 40 taong gulang. Subalit sa kanyang muka, nababakas pa rin ang isang kagandahang hindi karaniwan, at sa kanyang anyo'y namamalas ang mga huling sinag ng isang kabataan at kasariwaang hindi malalanta ng ganun-ganun lamang. "Kamakailan pa kita inaantay?" ang magiliw na sabi sa akin ng Tia Pilar. Ipinagtapat kong ganun din ang sinabi ko sa aking sulat na ipinadala ko sa kanya, na ako ay nabalam ng kaunti dahil sa ilang mga gawaing kinakailangan kong tapusin bago ako lumakad patungo ng lalawigan. "Ano nang lagay ng pag-aaral mo?" tanong ni Tia Pilar sa akin. "Mabuti naman po, Tia. Ako'y makakatapos na sa susunod." "Ang balita ko, mag-aasawa ka na raw. Totoo ba?" At napatawa si Tia Pilar. "Hindi po, Tiyang. Ang pag-aasawa'y wala pa sa aking loob. Marahil, hindi pa ipinapanganak ang kapalaran ko." Tugon ko. At napansin kong sa kanyang mga labi ay nagtanan ang isang buntong hininga. Inakala kong may isang bagay na sumagi sa kanyang gunita. Ang Tia Pilar ko ay wala pang asawa. Dalaga pa. At mukhang siya'y hindi na mag-aasawa kailanman. Ang pangyayaring ito ay naging bugtong sa aking gunita. Palibhas ay labis kong pinagtatakhan na kung papaano ang babaeng tulad niya na maganda, matalino, at nakaririwasa sa buhay ay hindi nakatagpo ng karapat-dapat na lalaki. Ang Tia Pilar kaya'y hindi natutong umibig? Wala kayang pag-irog na nagpatibok sa kanyang puso? O kaya walang tiwala sa mga lalaki? Mamamatay kaya siya sa pagkadalaga? Ang mga katanungang iyan ay minsan kong itinatanong sa akin sarili. Ngunit hindi ko kayang pagpaliwanagan. Nung kabataan ni Tia,
Ayon na rin sa kanyang salaysay, ay lubhang kilala siya sa syudad. Balibasa, isa siya sa pinakamaganda sa kanilang kolehiyo. Kung kaya't lagi siyang natatangi sa mga pagtitipon at pagdiriwang sa kanyang dinadaluhan. Bukod pa riyan, ay mahusay siyang tumugtog ng piano. At lalong mahusay siyang umawit. At ang mga bagay niyan, ang laging nagpapataka sa akin. Hindi ko lubos maisip kung papaanong isang kapares niyang hinangaan sa kanyang mga katangian at kalinisan ay pabayaang maon siya lamang at mawalan ng bango sa sulok ng isang lalawigang malungkot at malayo sa Maynila. Hindi ko nga mawari kung bakit ang Tia Pilar ay nagkasakit. Naratay siya sa isang matinding lagnat. Ganun na lamang ang habag ko sa kanya. At sa tahanang iyon, ay wala siyang ibang kasama kundi si Entong at ang isa pang batang utusan. Kay hirap ng lagay niya kung magkasakit. Hindi man siya kakapusin sa kanyang pangangailangan. Wala namang makakapag-alaga. Pawang ako lamang noon ang hindi lumalayo sa kanyang piling. Pinapainom ko siya ng gamot. Pinapaypayan ko si Tia. At binabasahan ng anumang sukat niyang ikaaaliw. Sa totoo lang, dinaramdam ko ang kalagayan ng Tia Pilar. Sapagkat kung siya'y nag-asawa, ay hindi siya tila ulilang lubos ngayon. Dahil kung may 3 o 4 na siyang anak na magpapala sa kanya sa lahat ng sandali, at may kapila siya ng pusong madarahingan ng kanyang mga dinaramdam, hindi magiging ganyan ang kanyang kalagayan. Dahil doon ako'y naglakas loob at ibinulala sa aking iniisip. Kahit ang talastas ko na yun ay parang hindi makabubuti kay Tia habang nakaratay. Alam mo, Tia, kung nag-asawa kayo, Tia ko, maraming mag-aalaga sa inyo ngayon. Sambit ko. At ako'y tinitigan muna niya ng matagal. Nagbuntong hininga si Tia. At sa kamarahang nangusap. Ako'y umibig din. Ngunit, isang pag-ibig na sawing palad. Sambit ni Tia Pilar. At sa sinabing yun ni Tia Pilar, pinalagay kong siya ay nalin lang ng isang lalaking mapagsamantala. Katulad ng malimit mangyari sa maraming bulaklak sa lipunan. Subalit, nagpatuloy sa paglalahad si Tia Pilar. Noong ako'y 20 taong gulang pa lamang at kalalabas pa lamang sa medisina, siya ay isang binatang marangal at may mabuting hinaharap. Nagkakilala kami sa isang pagdiriwang. Siya ay pumanhik at humingi ng pahintulot sa aking ama. Batang-bata rin siya noon, na lumalakad lamang sa 27 taong gulang. Noong mga araw na yun, ay totoong maligaya ako. Sa aking palagay, ay nasasabugan ng mga bulaklak ang lupang niyayapakan ko, at pati na hangin ay nagbubulong sa akin ng matamis na pag-ibig. Pawang kulay rosas ang lahat ng tanawin. Kaligaligaya ang bawat sandali. Kaya pala,
umiibig na rin ako sa galang akin. At dakila sa lahat ng lalaki, si Roberto. Maganda ang kanyang tindig, matalino, at malakas. Inaasahan ko na magiging maligaya kami. Ganun na rin sa panahong haharapin. Bagamat sa akin ay marami pang nagsisipagligaw, mga mayayaman at may mga titulo na ang iba, ay hindi ko na pinakinggan ang kanilang panghilak. Sapagkat para sa akin, si Roberto ay magtatapos na rin ng pag-aaral at kami maaari ng mag-isang palad kung siya'y makasulit. Kahit wala siyang salapi, ay may kaya naman ang aking ama at ako'y bugtong na anak. Kami magtutulungan sa pagtayo ng isang katangi-tanging kabuhayan. At sa araw na magbibigkis ang aming mga puso sa harap ng dambana, ang ibang nangingibig sa akin ay para kong nilunok ng mapait na dita ng pagkabigo at ipinagtapat ko sa kanilang may lalong mapalad ng nagmamayari sa aking pag-ibig. Ang aking ama ay walang kapintasang makita kay Roberto. Nabiyag siya agad ng mga kilos at ugali ng isang taong naniniwala sa kawastuhan ng malayang pag-irog ng isang anak. Bagyaman ay hindi niya hinahadlangan ang tibok ng aking puso. Naging mabuti sila kay Roberto at maging sa pag-aaral ay pinagpapayuhan nila ama at ina si Roberto, at ganun din sa pakikisama sa mga kapwa binata. Gabi-gabi, halos ay nasa amin si Roberto at nagdaraan sa aming dalawa ang mahabang oras na lipas ng lambingan at kaligayahan. Pinakinggan ko lahat ng kanyang mga pangako at isa-isang itinatala sa aking dibdib upang hingin ng buong katuparan sa kanya na kung kami magsasama sa isang mapayapang pugad ng pag-ibig. Isang araw ay dumating sa bahay ang aking tiyahin, si Tiyang Huling, kapatid ng aking ama. At namataan ni Tiyang Huling si Roberto. At kinagabihan ng araw din yun, nang makauwi na si Roberto, ay kaagad akong kinausap ni tatay. Pilar, nais kitang makakausap. Tatapatin kita. Ang totoo ay, wala akong mapupulaan sa manliligaw mo na si Roberto. Subalit, may sinabi sa akin ang Tiyang Huling mo. Sambit ng aking ama. Ang manliligaw mo na si Roberto ay kilala na gumagamit ng lumay o tinatawag na gayuma. Ayon sa dati nilang tinitirhan ng Tiyang Huling mo, ay kilala daw yang si Roberto na may kakayahan sa ganyang mga bagay. Bukod pa riyan, mayroon itong tinatagong anting-anting. Sambit pa ni tatay. Totoo yan, Pilar. Yan ang sabi ng Tiyang Huling mo. At hindi ko maaaring pasubalian yan. Sambit pa ng aking ama. Pilar, anak,
Hindi sa hinuhusgan ko ang pagkatao ni Roberto, pero kalat na yan dun sa kabilang baryo. At ayaw ko lamang magsisi ka, Pilar. Sambit pa ng aking ama at sinigundahan pa ni Tiang Huling. Hindi ko malaman kung matatawa ba ako o magdaramdam sa mga sinabi ni Tiang Huling. Pero mas maigi siguro na tanungin ko na lamang si Roberto dito ng harapan at huwag basta-basta maniwala kung walang sapat na patunay. Pero ang totoo ay nais ko talagang tumawa ng walang patumangga. At kung hindi nga lamang dahil sa paggalang ko sa kanila, ay hindi ko na sana pinigilan ang aking sarili na humalakak ng humalakak. Gusto kong tawanan ang mga sinabi ni Tiang Huling. Sumunod na gabi, at kagaya ng aking inaasahan, ay nagtungo si Roberto sa amin at kinausap ko siya tungkol dito. At nang sasabihin ko pa lamang kay Roberto ito, ako'y bahagya pang natatawa hanggang sa tuluyan ko na ngang masabi ito kay Roberto. Subalit nang marinig na Roberto, ay banaag sa kanyang mukha ang pagkagulat. Pilar, ang sinabi ng iyong Tiang Huling ay may bahid ng katotohanan. Ano ka mo, Roberto? Gulat kong tugon. May bahid ang katotohanan yun. Pero, hindi ibig sabihin ay ginayuma kita, Pilar, o kung ano pa man. Ngunit ang sinasabi niya na may taglay ako na parang sa isang agimat ay hindi ko maaaring pasubalian. Yan ay totoo. Sambit pa ni Roberto. Pagkatinig ko nun, bigla akong namangha sa isiniwalat ni Roberto. At hindi ako makapagsalita. Dahil dun ay muling nagsalita si Roberto. Pilar, patutunayan ko sa iyo na hindi kita ginayuma o ginamitan ng kahit na anong salamangka. Pilar, mahal ko, ipapakita ko sa iyo ito. Alam mo bang mahigpit sa aking ibinili ng aking lolo na huwag itong ipapakita sa ibang tao? Subalit, dahil labis kitang minamahal, ay nais kong malaman mo ang aking tunay na pagkatao. Sambit pa ni Roberto. At kasunod nun, ilang sandali lamang, ay mula sa kanyang suot na polo, ay inilabas ni Roberto ang nakakwintas sa kanyang leeg. At lumitaw ang isang medalyon. At halos sinlaki ito ng aking palad. Pilar, mahal ko, tingnan mo ito. Ito ang medalyon na pinakatago-tago ko. Ibinigay sa akin ito ng aking lolo. At kung tawagan ito ay medalyon ng San Benito. Sambit pa ni Roberto. Ito ang aking itinatago. Pero patungkol sa gayuma, ay wala akong alam dyan. Maniwala ka sa akin, Pilar. Hindi yan kasama
sa tangan kong San Benito. Dagdag pa ni Ruperto. Ako naman ay walang kaalam-alam sa mga ganyang bagay. At isa pa, ay hindi naman na yun mahalaga sa akin. Ang nais ko lamang malaman ay kung ako lamang ba ang para sa kanya at siya ay para sa akin. Kwento pa ni Tiyang Pilar. At ilang sandali pa, ay biglang nanikluhod si Ruperto. Pilar! Mahal ko! Mahal ko! Wala akong ibang babaeng iibigin. Wala akong ibang babaeng iibigin kung hindi ikaw lamang habang ako'y nabubuhay. Sambit pa ni Ruperto. Lihim akong napangiti sa sinambit na iyon ni Ruperto. At ni minsan ay hindi nagbago ang pagtingin ko kay Ruperto. Kwento pa ni Tiyang Pilar. Pilar, ang tangan kong San Benito na ito, ito ang aking tagaligtas. Tagaligtas sa kahit na anong kapahamakan. Araw at gabi man, ay pinapakain ko ito ng dasal. Pilar, ihahandog ko sa iyo ang medalyon na ito. Sambit pa ni Ruperto. Ruperto, huwag na. Itago mo na ang medalyon mo. Batid kong mula pa pala iyan sa iyong lolo. Mas maiging ikaw na ang magtago niyan. Tugon lamang daw ni Tiyang Pilar at saka muling ibinalik ni Ruperto ang medalyon sa kanyang pagkakasuot. At kagaya ng mga nakaraang gabi, naging masaya si Tiyang Pilar at ang iniirog niyang si Ruperto. Ngunit, ang ligaya nga pala ay may wakas. Sinasabing, walang nagtikim ng ligayang hindi umiinom ng luha pagkatapos. At ang kawikaang yan ay pinatitigan ni Tiyang Pilar. Nagpatuloy pa sa pagkwento si Tiyang Pilar. Isang masaklap na himutok ang tumakas sa pagsisikip ng dibdib ni Tiyang Pilar. At kasunod nun, ay ilang butil ng luha ang napansin kong nangingilid sa kanyang mga mata. Nagpahinga munang sandali si Tiyang Pilar at saka nagpatuloy. Ang luwalhati ng aming pag-ibig ay isa lamang kisap mata. Halos binawi na ang pangyayari. Nayaoy, hindi ko malimot. At nagugunita ko pa, magpasa hanggang ngayon. Gayong may 20 taon nang ang nakakaraan. Noong isang gabi ng Sabado, pagkapanggaling ko sa isang sayawan sa Club Philippine, ay agad nahimbing ako. Dala marahil ng malaking pagod. At sa aking pagkakatulog, ay hindi ko na nalaman kung ilang oras na akong nakakatulog. Subalit, bigla na lamang akong nagising. Dala ng matinding init na dumadalang sa aking katawan at nang idilat ko ang aking mata, ay nag-aalab ang apoy sa aking paligid.
Ang akala ko nung una ay nananaginip lamang ako. Kung kaya't kinusot ko pa ang aking mga mata. Kinurot ko pa ang aking magkabilang bisig. Ngunit ako'y hindi nangangarap. Ang aking nakikita at nararamdaman ay talagang naglalaki ang apoy. Narinig ko buhat sa lupa ang maingay na sigawan. Sunog! 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 Napabalikwas akong dali-dali. Subalit sa laki ng apoy, ay hindi ko na malaman kung saan ako tutungo. Napatali ako ng napakalakas. Subalit walang nakaririnig. Malaki ng apoy, ay palaki pa ito ng palaki. At pumapasok na ito sa aking silid. Halos hindi na ako makahinga pa. At halos hindi na rin makakita dala ng makapal na usok. Tinatawag ko ang aking ama. Tinatawag ko ang aking mga kasambahay. Subalit ako man ay parang naiwan akong nag-iisa upang makibaka sa gayong kasakunaan. At ilang sandali pang lumipas. At para sa akin, ay katumbas na ito ng isang siglo. Pinapawian na ako ng lakas. Nang lalabo ng aking paningin. At lapnos na ang balat sa aking magkabilang bisig. Ganon din sa aking mga binti. Panay-paso na ang aking nararamdaman sa aking katawan. Naliliyo na ang aking pag-iisip. Datapwat ng kasalukuyang iyon ay nag-aagaw ang dilim at liwanag sa aking katauhan. At bigla-bigla ay may yumapo sa akin na dalawang matipunong bisig. Binuhat ang aking nanglalatang katawan. At narinig kong may tumawag sa aking pangalan. Pilar! Pilar! Kapag dakay, nakilala ko ang bayaning iyon. Si Ruperto. At saka ako lalong nahintakutan at nasindak hanggang sa kanyang mga bisig ay lubusang nawalan ako ng malay. Nang ako ay mahimasmasan at balikan ng aking diwa, ay nagulat ako sapagkat yung kaninang nararamdaman kong lapnos at paso sa aking mga balat ay tila naglaho na. Biglang nagsipaglahuan. Biglang nawala. Isang milagro. Napabulalas ako. Pagkatingin ko, ay isang taong nakatihaya sa lupa. Hindi humihinga. Hindi gumagalaw. At hindi din makilala. Dala ng matinding palto sa mukha nito at katawan. Dahil dun, ay napahawak ako sa aking dibdib. At pagkakapa ko, ay may napansin akong medalyon na halos sinlaki ng aking palad. Nang mapagtanto ko yun, bigla akong nanlamig. Napasigaw ako nang mapagsino ko ang lalaking iyon. Siya si Ruperto. Siya si Ruperto. Ang aking katipan. Ang aking tagapagligtas. Si Ama ang may kasalanan ng kanyang pagkagayon.
Nang ako'y mapanaog na sa aming bahay naming nasusunog, ay tinanong ni Ama kung hindi nakakuha ang kahon ng aming hiyas at salapi sa aparador. Sukat ang himatong na yun upang ora-orada ay magbalik si Ruperto sa itaas at suungin ng tiyak na kamatayan. Sangad na agawin mula sa apoy ang kayamanan naming mag-aama. Dito napahamak si Ruperto at siya ay nabagsakan ng isang malaking kahoy na nagbabaga. At patay na siya nang damputin ng mga bumbero. Kwento pa ni Tiang Pilar. Tiang, nabuhay pa po ba si Ruperto? Tanong ko, nang tumigil sandali si Tiang Pilar. Akala naming totoo ay tuloy na siyang namatay. At isang oras na sa ospital ay hindi pa rin bumabalik ang kanyang malay tao. Gayon na lamang ang aking paghihinagpis. At si Ama ang sinisisi kong maigi. Aanin ko ang hiyas na maligtas kung ako na may mawawalan ng isang lalaking pinakamamahal ko. At sa kabila ng aking pagtangis at paghihinagpis, biglang nagsipagtakbuhan ng mga doktor at lumapit sa amin. At agad ibinalita na nagbalik malay tao ang pasyente, si Ruperto. Hindi ko masabi kung anong nangyari, ngunit higit pa sa milagro ang nangyari. Subalit, nabuhay man si Ruperto. Lalong naging masakit para sa akin ang kanyang paggaling. Naging kalunos-lunos ang kanyang pagkabuhay. Kwento pa ni Tiang Pilar. Bakit po, Tiang? Ano pong nangyari? Sapagkat hindi na siya binalikan ng kanyang dating isip. At sa tuwing kakausapin ko'y iiling-iling lamang. At ang kanyang mga luhay dumadaloy sa kanyang mga mata. Kaawa-awang Ruperto. Hindi ako makabayad sa kanya sa aking mga utang. Sambit pa ni Tia Pilar. At doon ko pa lamang nakita ang Tia Pilar na umiyak ng todo-todo. Talagang napakalungkot sa kanyang alalahanin ang mga nagdaang araw sa kanyang sawing palad na pag-ibig. Kung kaya ay pinakalilihim niya iyon. At ngayon na lamang ito nabuksan sa akin. At lubos kong iginagalang ang kanyang mga kalungkutan. At nooy, lalong naging dakila sa paningin ko ang mahal kong tiyahin. Palibasay, nakilala kong gumaganap siya ng isang mabigat na panata, alang-alang sa lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Sa kabila ng nakalulungkot na kwento ni Tiang Pilar, ay hindi pa rin ako nakatiis. At minsan pang nagtanong, Tiang, nasa na po kaya siya ngayon? Si Ruperto. Patay na po ba siya? Tanong ko kay Tiang Pilar. Ang aking tiyahin ay hindi nakasagot sapagkat nooy papasok sa pintuan ay si Entong, ang matandang katiwala sa bakuran ni Tiang, at sa kasalukuyan ay may daladalang siya ang mainit. Tiningnan ni Tiang si Entong
Isang titig na lipos ng paglingap at pagkaawa. Noon ko lamang nakilala kung sino si Roberto na kanyang tinutukoy. Siya pala si Entong, ang mabait na piping kinagaanan ko ng dugo, na ang akala ko ay isang matandang katiwala lamang ng aking mayamang tiyahin. Bukod pa riyan, ay ipinakita sa akin ni Tiyang Pilar ang medalyon ng San Benito na ayon sa kanya ay nagligtas sa kanya ng matinding sakuna na yun, at ganun din kay Entong. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa Milty, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.